A day in my life. Today, Wednesday, Officer of the Day po ako. Bilang isang manggagawa ng Quezon City Government ni Mayor Joy Belmonte. This time, past 5 na kami naghiwalay ni Sec Ami kasi kami dalawa lang naman talaga. Naulan po, kaya kami ang naiwan lang. Usually naman ganun everyday, come and go ang mga ka-office mates ko. Pero, pag officer of the day ka, you need to stay. Kaya ako ngayon ang OD, nagstay ako hanggang 5 at sabay na kaming umuwi ni Sec Ami. Iyan po ang way ng papauwi ko. Sa mall po talaga ako tumatawid, kaya aliw ako dyan sa mga pa-butterfly nila. Dito ako tumatawid kaya 'di ba sagana. Sagana ang aking mga mata sa mga gandang tanawin. Wala naman tayong pambili. Tanaw-tanaw lang muna. Saka na tayo bumili. Darating din tayo dyan. At na ako'y makatawid, nalipat na nga ako dito sa kabilang mall. O, diba? Naisip ko, nagtatag-ulan na naman. So, kailangan nating bumaba dito. Bili tayo ng kunting mga pagkain. Ito yung paborito kong bilihan. Gawa ng pagka nakabili na ako dito. Tatawid lang ako, terminal na namin. So, hindi mahirap sa akin. Kung may bit-bit ka man, madali na, diba? Pagpasok ko sa loob, naisip ko wag muna ako mag-meet ngayon. Fish at vegetables muna ang aking bibilhin. Particularly, gustong gusto kong kumain ng okra. Wala si okra. Pagtingin ko sa meat, hindi ko talaga nagustuhan. Ayoko muna. Parang nauumay na ako. Nakailang ikot na ako dito. Kasi syempre galing naman ako sa supermarket. Kaya alam ko. Kahit pare-parehas pa yung mga paninda nila, iba-iba ng gondola yan. Dahil kanya-kanya suppliers. Nakatatlong ikot na ako. Wala po talaga si okra. Sinuwerte lang ako dun sa bandang dulo, hindi ko nabasa kung sino supplier yun. Ay mayroon pa akong natirang, may nakita pa ako natirang 3 bundles. Kaya yan, kinuha ko na yun. Baka mamaya maunahan pa ako. Si ate, tingnan mo kanina pa siya dyan nakatayo. Mukhang naghahanap din ng okra. Kaloka. After na makakuha ako ng iba pang gulay, pero nagpaikot-ikot muna ako dyan, o diba, bago kumanap si okra. Nabili ko na yung ibang gulay, si okra ay hindi pa. Pinakalast ko na yung nakita, o diba, kaloka. Tapos yan, pinuntahan ko na yung mga dilata na gusto ko ring bilhin. Ayoko mangyari sa akin nangyari noong nakaraang habagat. OMG, ilang araw kasi ako na-stuck. Ay nako, nagkulang talaga yung food ko, kaya ngayon sisiguraduhin kong paunti-unti man yan, pero bibilin ko yung importante. O ayan, dahil senior ako, pag nagbayad, may pirma-pirma dahil sa discount. O diba, binalik na sa akin. Dito na rin ako sa gilid na to umakyat. Ito problema, guys. Nung makita ko to, nag-crave ako. OMG, manok, ayoko muna mag-chicken. Binulag ko ang aking mga mata at ako'y tumawid na. Ayoko munang kumain ng chicken na yan. Pagdating ko doon, kilala na tayo kasi ng driver. Kaya sabi, ma'am, doon ka na sa harap para hindi ka mastorbo. Ako lang mag-isa na po doon sa harapan. O diba, senior pa ang bayad ko. Pag regular pasahero ka, kasi tanda na nila, bisag araw-araw sumasakay ka. Tinatandaan ka na nila, binabaybay ko na to. At nagdilim na, diba? Past 5 lang ako bumaba. Time check, past 7 na ito. Nasa biyahe pa rin ako. So, ibig sabihin ilang oras. Dapat wala pang 1 oras ang biyahe ko. Pero sa araw na to talaga, sulit. Kaninang umaga, 3 hours mahigit ang biyahe ko papasok sa office. Ngayon, hindi man naka 3 hours, almost 3 hours din ang biyahe ko. OMG. Goodbye Marikina, na paakyat na to sa bundok. Ito na yung sinyalis. Naaangat na yung sasakyan. O diba, pabundok na yan. Medyo madulas, kaya ingat-ingat ang aming driver. Ito ang problema sa amin
Di pa nga naaayos yung naputol na kalsada. Ayan na naman, mga lumalambot na. Itong tulay na to, ibig sabihin yan, boundary yan ng Marikina at San Mateo. Pag sumampa ka dyan, San Mateo na yan. For this time, pinutol ko yung part na yan kasi bahay ng artista. Baka makita nyo pa, malaman yung kapitbahay ko si may initial na D&T. Ayan yung babaan ko na laging binabaha. Buti ngayon, hindi masyado pero basa. Ayan na yung bahay ko, guys. Maraming